Ang title nga ng chapter 977 The Party Won't Stop Now. So parang napaka-positive nung title no guys. So all in all, napaka-exciting ng chapter na to para sa akin. Lalo na yung huling part guys, talaga namang sobrang nakakagulat. At tumama rin pala yung prediction natin last chapter sa sinabi ko, na baka alongside sa pagpunta nila sa Onigashima, baka atakihin sila ng mga tauhan ni Kaido. Since nandun na nga kagad si Kanjuro sa Onigashima kasama si Momonosuke. So first, recap muna tayo guys last chapter. So nakita nga natin last chapter yung pagbabalik ni Jinbei sa Straw Hat Pirates, or should I say na fulfill niya nga yung utos sa kanya ng captain niyang si Luffy, na wag nga daw mamamatay at sundan sila sa Wano. So finally nga sa unang page na itong chapter 977, ipinaliwanag na ni Jinbei kung bakit nga ba ngayon lang siya nakasunod sa Wano. Dahil nga yan sa tinulungan pala ni Jinbei yung lahat ng sugatang fishman sa Sun Pirates para makapagpagaling. So sa part na to guys, masasabi kong sobrang taas ng malasakit talaga ni Jinbei sa dati niyang mga kamiyembro, 'di ba? Kasi kung di nyo alam guys si Jinbei nga ang naging captain ng Sun Pirates pagtapos mamatay ni Fisher Tiger. So sa first page din na to guys, kapansin-pansin nga yung closeness ni Carrot sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates. Na tipong akala mo isa na nga siya talaga sa crew ni Luffy. Pero malay natin soon isali talaga siya ni Luffy sa Straw Hat Pirates, 'di ba? So sa next page nga makikita natin si Chopper na pinagmamalaki kay Franky si Jinbei na kung gaano nga ba to kagaling na helmsman. Kasi nasaksihan nga ni Chopper kung gaano kagaling mag-control ng barko si Jinbei during Whole Cake Island arc. Bali ito nga yung time na papatakas sila kay Big Mom. Sa kabilang banda naman, makikita natin si Shishilian at Hyogoro na kapwa magiging leader ng mga samurai at minks sa paparating na laban. So eto na, pinaliwanag na nga ni Trafalgar Law yung magiging plano nila sa pagpasok nila sa Onigashima. So first, nalaman nga natin na yung malaking bungo pala sa Onigashima isa palang malaking bundok. At yung kastilyo nga daw ni Kaido nasa loob nga nito. At nasa paligid nga nito sa magkabilang gilid may mga whirlpool. Kaya hindi pwedeng dumaan yung mga normal na barko lang sa magkabilang gilid na ito. At nasa likod nga nito yung pinaka-capital ng Onigashima. Bali dito sinabi nga ni Trafalgar Law na yung dalawang bobo nga daw na kapitan na sina Luffy at Kid siguradong dederecho lang para puntiryahin kagad si Kaido. Since ang nasa utak lang naman daw talaga nila patayin si Kaido. So naisip nga nila na magiging advantage nga daw yon para sa kanila, para mahati yung puwersa nila para mapuntahan yung capital ng Onigashima. Pero syempre sinabi nila na magiging bait lang daw yon, since yun nga yung alam na plano ni Kanjuro. Kaya ang balak nga nila dalhin yung mga Scabbards direkta kaagad sa likod at lampasan yung mga whirlpool. Dahil kaya naman daw gawin nila yon sa tulong ng Devil Fruit powers niya. And since yung mga 9 red Scabbards naman talaga yung main target ng mga tao ni Kaido. At para makabuelo nga rin yung mga tao nila na susugod sa magkabilang gilid. Bali in summary, ang pinakabalak nila palibutan yung buong Onigashima. So probably makakakita tayo ng sabihin na nating dalawang part ng laban. Ang isa nga dito sa loob ng malaking bundok na bungo. At ang isa naman sa likod ng bundok. So pagtapos nga malaman ng mga Scabbards yung plano nila, nagulat nga si Raizo. Dahil nawawala ng kaagad yung barko nila Luffy. At dito nga nakita nilang inaatake na yung Thousand Sunny ng Straw Hat Pirates. Bali dito gulat na gulat nga si Denjiro. Dahil supposed to be daw wala daw dapat na fortress dito. At dapat nagsasaya at nag-iinom lang daw dapat yung mga guard rito. Kaso yung pag-aalala nga nila Kinemon at Denjiro napalitan ng pagkamangha. Dahil yung mga guard nga na umatake sa Thousand Sunny sinaglit lang patumbahin nila Luffy. Plus nakita rin natin dito na ginamit nga ni Zoro yung Enma. Bali lahat nga ng Straw Hat Pirates umatake. Except sa tatlong to na medyo nagtago lang. Oh my god. At pagtapos nga nila Luffy na pabagsakin yung mga guard, nag-cheer naman silang tatlo kaya okay na rin. Anyway, nakita nga natin na nakadaong na sila Luffy sa port ng Onigashima. At dito may mini celebration nga sila dahil sa pagbabalik ni Jinbei at sa official niyang pagsali sa Straw Hat Pirates. At dito nga sinigaw ni Luffy sa lahat yung plano niya na napaka straightforward lang. At ito nga yung pabagsakin si Kaido. At pagtapos nilang mapabagsak si Kaido si Big Mom naman daw at si Orochi. So napaka on point lang ng plano ni Luffy, 'di ba? So in the next panel na nga makikita natin yung Kid Pirates. So dito nga muli nating nakita sina Hit at Wire. Kung di nyo naaalala tong si Hit guys ito nga yung bumubuga ng apoy during Sabudi Archipelago arc. At napansin nga rin natin dito si Killer na ibinalik niya na nga yung maskara niya. Kaso nakita pa nga rin natin dito yung epekto sa kanya ng failed smile devil fruit na pinakain sa kanya. Dahil makikita nga nating tawa pa rin siya ng tawa. At dito as usual, nagkokompetensya na naman sila Luffy at Kid kung sino nga bang mauuna sa Onigashima
Onigashima. Bali dito nga inutusan ni Luffy si Jinbei na wag magpapatalo sa barko ni Eustass Kid at dapat daw sila yung mauna, na masaya namang sinunod ni Jinbei. At finally yung last page ng chapter 977. Bali nakita nga natin dito na nagpalit nga daw ng kimono si Big Mom, na para sa akin medyo magiging weird yung itsura ni Big Mom for sure. Kasi ang laki ng mukha niya tapos magkakakimono siya, 'di ba? Anyway, dito nga makikita natin na galit si Kaido dahil hindi pa nga daw lumalabas yung anak niya. Yes guys, tama kayo ng rinig, meron ngang anak si Kaido. At dito inutos niya nga sa mga tao niya na hanapin nga daw yung anak niya. So tingin ko sa anak ni Kaido 70% yung chance na bagong karakter to at hindi pa natin to nakikita. Siguro parang dagdag panlasa na rin ni Oda to sa mangyayaring laban nila Luffy at Kaido. So dito pinakita nga rin yung pagdating ng Flying Six headliners ng Beast Pirates. So sa ngayon nga, dalawa pa lang yung kilala natin sa Flying Six headliners ni Kaido. At ito nga sina Page 1 at X Drake. So sa nakita nga nating pasilip sa appearance nila, kapansin-pansin na yung isa sa kanila babae. So kita naman sa sapatos pa lang, 'di ba? So tingin ko 30% yung possibility na pwede tong si Ginrami na una nating nakita during Zoo Arc. Since hindi pa nga rin natin alam sa ngayon kung ano nga bang meron sa lakas niya. Yung isa naman probably samurai dahil same nga ng sandals niya yung sa mga Tagawano. And yung dalawa naman obviously sina X Drake at Page 1. At yung huling dalawa naman probably wala pa tayong idea kung sino ba sila. So tingin ko sa knowledge natin ngayon na may anak pala si Kaido plus nakita rin natin yung pagdating ng Flying Six headliners ng Beast Pirates, tingin ko binabalance ni Oda yung lakas ng magkabilang panig sa papalapit na laban nila. So bali prediction naman tayo guys sa mangyayari sa papalapit nilang laban. So tingin ko nga nandito banda sila Big Mom, si Jack probably, si Orochi at yung 10 Oniwa Banshu. At tingin ko ang tatapat sa kanila yung 9 Red Scabbards at si Trafalgar Law. Since dito naman talaga nila balak dumirekta ayon sa plano nila. Bali sa harap naman tingin ko ang haharapin ng Straw Hat Pirates at Kid Pirates itong Flying Six headliners, si Scratchman Apu, si Queen at yung anak nga ni Kaido. So bali magandang panimulang match up to guys para sa akin. Kumbaga ito yung magiging appetizer sa mas malaking laban. So that's it. Sana nagustuhan nyo yung review natin sa chapter 977. At kung sakaling may naiisip kayong magandang match up para sa paparating na laban sa Onigashima, huwag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. And paalala lang guys manga break nga next week dahil na rin sa kumakalat na virus ngayon sa mundo. So kung sakaling na-enjoy mo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button dahil talaga nga namang nakaka-motivate mag-upload araw-araw ng mga videos pag nararamdaman ko yung suporta nyo sa akin. So yun lang, peace!